Sa gospel, yung tinatawag ng metanoia. Pagbabago ng pag-iisip sa inyong pananaw at pagbabago ng pananaw. Yun yung metanoia. Pero in layman's language, it will be easy conversion. Convert ourselves, leaving the life of sin and welcoming the life of grace. It is a struggle. It is a process. Kaya nga, to serve God and He is servant always, ito yung tinatawag natin pagkukonkreto ng ating pagmamahal sa Diyos. Becoming a servant by serving is actually making complete the commandment of love. Marami po ang naglingkod na hindi siya magmamahal. Tingnan mo nangyari kayo sa ating political life. Walang self-pity. Pero pinag-usapan billions. Pinag-usapan millions. Now, who holds the truth? Sino ba talaga sa sabi ng katotohanan? Sino yung nagsisinunod? Diba? Yun yung problema. Pero lahat sila very clear. Naging congressman sila to serve. Pero sino talaga ang pinag-iipan? Kaya sa akin din, sabi ko sa inyo, love is made complete in service. Pero, sa paglilingkod, kinakailangan, may mga elemento tayo alamin. Ang unang elemento ng paglilingkod or service of becoming a servant is love of God. Bakit ka maglilingkod? Dahil mahal ko ang Diyos. It must be true. Madaling maglingkod na wala ang Diyos. Napakahirap magiging lingkod para sa Diyos. Bakit kayo lingkod? Kaya umaga o kamulit, pagod na kayo, inakot na kayo, ito ba? Because you want to experience becoming a servant by serving for the love of God. Then kung wala yun, na motivasyon sa ginagawa po natin dito, wala yun. Uwi kang empty. Ano ba yun? Ano ba yun? Bitig-bitig lang nila, wala naman yun. You will go home empty. Kasi, andito ka kung kailangan ko gano'n. Para sa pag-ibig ng Diyos. One of the elements of service, of becoming a servant, is love of God. Pangalawa, because there is the need. How to respond, that is an act of service. Pag naglingkod ka, hindi naman sarili mong pinaglingkuran. Yung pangangailangan outside of yourself. Hindi na natin kailangan paglingkuran sa sarili natin. Kasi, sabi na natin, we don't need to be taught how to serve ourselves. We don't need to be taught how to love ourselves. Innate na yan sa nature natin. Sino yung tao saktan ng sarili? Sino ang tao na ayaw paglingkuran ng sarili? Innate na yan sa atin. But the service is not of oneself, but it is always responding to the call of need. Sino yung nangangailangan na dapat paglingkuran? Simple lang. Kanina, nagkainan kayo ba? Ito yung sakit natin lagi. Pag makita mo maraming pagkain mo sa table, parang gusto mo lang kampakan, sige mo ba? Yung
makan, hindi ko matalagang makauna. Bakit gano'n? Tapos kuha kayo ng kuha ng pagkain. Hindi naman natin naubos. Kasi sabi ng mga matatanda, even Pope Francis learned from his grandmother, isang butil ng bigas, it is a punishment you have to face to Porto. Ganun na lang. Isang butil ng bigas, di ba? Tabiling natin, tapos natin sa aso. No? That's how he learned from his grandmother. Pope Francis, it is something you're responsible to be punished in Porto. Ano yung sabihin ng Pope Francis? Never waste any food, because anything of the food comes from God. Value God in the food by not wasting it, because if you do so, it is a purgation in Porto. So, why do you serve? Because you respond to a need of whom? Diba? Sa Manila, napaponsensya ko lang kahapon. Kasi may isang nagpapalimos ka naman. At ano yung sinusukat natin? Wala. Drug-addict ito. Wala. Sindikato ito. Diba? Papalapit tayo sa loob, magdadaanan natin. Ang dami na natin muli na isip. Kaya instead na tumulong tayo, sino tinutulungan natin? Yung utak natin ng Diyos. Kaya hindi tayo nakakatulong kasi nga may pre-judgment na tayo over the person. What if kailangan na natin pinalapas mo yung pagkakas? Because you were thinking of your need to know who this person is, rather than responding to the need of that person, whoever he is. Kaya sabi niya sa inyo na rin ito, di ba? Wala tayo, lumapit siya tao sa kanila. No, wala pa kami pagkain, itubi mo no. Sa Kristan, o pamili mo no, nagagawin mo sa likod ng kumpento. The next day, same tao, o pinag mo ng manok, wala kang ulam. Okay, sa Kristan, ito yung manok. Lagay sa likod. Tatlong araw, brother, pabili ulit kami ng manok. Dinulugan siya na sa Kristan. Brother, noong unang araw, yan pa yung manok at pinagpipilisal. Kalawang araw, yan pa yung manok pinakangalasan ko na pibili ko sa'yo. Alam mo, instead of negative si Satan na rin, sabi niya, kung ang tao niya niloloko ko, responsibility niya sa Diyos. Pero, alam ba, kailangan talaga niya ng pera at yan ang pamamaraan niya para makakari ng pamilya. I don't see him anymore as a cheater. I see him already as Jesus in need of food. And what is it for you after? Sana gagawin ko isip natin natin. Kaya niloloko tayo, good talaga. Ha? Ang pusita doon. Iba talaga yung utak Diyos, isa sa utak na natin na talagang marunong. Ha? Then, sa paglilito din po, ano pong sinasabi natin? Something is being restored. Ano po yun? Selfishness. One of the elements of service is we sharpen nothing but our own selfishness. We learn to go out, not to go in. Kasi sabi ko sa inyo, the need of a person matters rather than our own person. Kaya selfishness become selfless. And pang-apat, nagkakaroon po ng balanse ang ating pagkakaroon. Diba? Balanse. Kasi yung pagkataon natin hindi perfect. Hindi perfect yung pagkataon natin. Kaya diba,
Huwag mo nang gawin yan. Okay lang yan. Nako, pera na tayo yan. Sobre lang yan. Huwag mo nang gawin yan. Kasalanan sa kusya. Pwede na. Kasi kung perfect tayo, even the devil could not sway us. Pero ganun lagi po natin. Kasi nagkulang tayo. Kaya, when we serve, mga kapatid sa pananampalataya, the act of service make a balance in our life. Yung kailangan mo na puno because the act of service is the good that God has given unto you and that balances your personality becoming a whole person. Kaya yung tinatawag natin holiness. Wala kang pakyas para may kulang, kundi yung paglilingkod mo as an act of goodness, tinatapalan ang kakulangan mo. That is why you become the whole person as you are. That is what holiness is. Then panglima, itong tinatawag natin, humanity in its true essence is a cure. Di ka lang tao, kundi nagpakatao. Hindi ka na tao, kundi nagpakatao. You become not anymore as a man or a woman. You become human. The way God created you. Kaya na, we become a spiritual person to other people simply because this is what we are and this is who we are. Obviously, we become not by what we desire, but by what God wills. A new humanity for the world. Dito nabubuo ang panibagong pagkatao na meron tayo para gamitin tayo ng Diyos sa mundo. Ngayon, ang tanong lang natin is, would like to make this as ending point. Ano ba ang mundo natin ngayon na tinatawag tayo na baguhin natin sa pamamagitan ng isang panibagong pagkatao na gagamitin tayo ng Diyos para linawin sa isang mabuting mundo ang dapat na meron tayo. Ano ang mundo na meron tayo? Una-una, ang mundo natin ngayon is anti-violent world. Anti tayo. Obvious na po yan. BBS, BBBM, Pink Lawan, Ilawan, Taytayano, Tagalido, Tagaluman, we identify ourselves to be something unique and different. Culturally and psychologically, we are actually creating a certain kind of boundaries. Ay, surprise kami. Sino kayo? Ay, Emily? Ano yun? Hindi yung kasi ito. Ay, hindi po surprise kami. Diba? Nawawala yung tinatawag natin crisscrossing through cohesion. Sino ba pinagiging ko natin? Yung Diyos, diba? Why are we making ourselves divided? By segregating ourselves from other people through the identities that we make up simply because we want to show people and we want people to know us that we are something different and unique. So, obvious, hati ang mundo natin. We are divided. And it goes also with us. Hindi tayo unity na pagkatawag natin. We are also a divided kind of person. Bibigyan namin ang focus sa sa'yo. Kasi kita mo yung mga YouTube video clips ni Tulpo. Ano lang yung pa? Yun, may kapit. Pag-uwi ka sa Saudi,
Hindi po yun sa bahay ng asawa niya, doon sa kanyang tabi. Nag-aaway. Diba? Yun yung problema natin. Salamat po, ipopos